Ang magagawa lang natin is harapin siya and i-continue yung buhay kasi hangga't hindi natin hinaharap yung mga pangyayari na yon, hangga't hindi natin siya hinaharap, parang ano siya parang nandun lang siya forever na nakaabang sa'yo na anytime soon makakabangga mo siya ulit. Tapos parang paulit-ulit kayo magbabanggaan hangga't hindi mo siya fini-face, paulit-ulit lang kayong magmi-meet. Tapos binablock niya yung path mo para mag-continue sa life. So para matapos siya, para mawala siya, you have to face it. Kasi alam kong hindi sa atin binigay yung mga experiences na yun para lang mawindang yung buhay natin. Kaya hindi siya natatapos kasi may kailangan tayong matutunan doon. Binigay siya sa atin para may lesson tayong matutunan and para meron tayong baunin na experiences, 'di ba, sa buhay. Kaya kung ma-face man natin yung mga bagay na yun and ma-confront man natin yung mga bagay-bagay na yun, 'di ba? At least meron tayong mga naibaon, meron tayong mga maiibabaon na realizations, mga learnings, mga ideas, 'di ba, sa future. Kung matapos mo man yung mga problema, yung mga bagay-bagay na nag-arise at that time, edi wow, edi ang galing, 'di ba? Kailangan nating mag-continue lang sa buhay. And at the end of the day, I'm so thankful na na-experience namin yun kasi ngayon, tinatawanan na lang namin siya, memory na lang namin siya ngayon, parang inside joke na lang namin siya. And marami kaming natutunan nun, kahit ba ganun yung mga nangyari sa buhay namin, lutang na lutang kami nun. Pero marami kaming natutunan nun, lalong-lalo na ako. Marami akong natutunan doon na ayun nga, may mga bagay tayo sa buhay na hindi talaga kontrolado. And kahit ba anong gawin nating harang, gawin nating pagpupursige para lang i-control yung situations na ganun, hindi natin siya magagawa kasi nga hindi natin siya kontrolado. And that's okay. Kasi nga, sa buhay natin, may mga bagay tayong kayang kontrolin, may mga bagay din tayong hindi. And hindi tayo dapat nagfo-focus dun sa mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin kasi nga the word itself hindi na nga kaya. And we have to focus dun sa mga kaya natin kontrolin na factors kasi 'di ba? Ayan, for example, hindi ko kayang kontrolin yung bagay na nasaraduhan kami ng gate sa isang subdivision. Hindi ko kayang kontrolin 'yun kasi nga, 'di ba? Kailangan ko lang i-meet in the middle yung mga schedules namin. So, we have to start nga na parang pahapon na, paggabi na, ganyan. Hindi ko kontrolado yun. Kasi time yun eh. Hindi ko kayang patigilin yung time. Hindi ko kayang patigilin yung paglubog ng araw, 'di ba? Ganyan. Hindi ko yun kayang kontrolin. Pero ang kaya kong kontrolin is yung anong tawag ba dito? Paano ko ba siya explain? Ang kaya kong kontrolin is yung safety. Hindi naman sa like poprotektahan ko sila, pero ang kaya kong kontrolin is yung team namin. Yung nandun, yung mga kasama ko, sila yung kaya kong kontrolin at that time na kailangan maiuwi ko sila. Kahit anumang mangyari, kailangan may uuwi ko sila ng ligtas sa bahay nila. Kahit na abutin man kami ng siyam-siyam, kailangan ko silang maiuwi ng buhay, ng buo sa pamilya nila without their parents na thinking kung ano ba mang ginagawa nito mga batang to sa labas. So, ayun. Syempre, 'di ba? Hindi ko nga kayang kontrolin yung time. So, ang iko-control ko is yung kakayanan ko na maiuwi ko yung mga kasama ko at that time sa pamilya nila na mairaos ko tong araw na to, matapos tong araw na to na safe ang lahat. So, ayun, kung hindi natin kayang kontrolin yung isang bagay sa buhay natin ngayon, try nating i-focus, i-shift yung mindset natin na kung hindi ko kayang kontrolin yung mga phenomenon na ganyan, ayan, kagaya ng time, hindi ko siya kaya kontrolin, kailangan natin i-shift yung mindset natin na kung hindi ko siya kaya kontrolin, ano yung kaya kong kontrolin para i-aid
yung hindi ko, yung, ang hirap i-explain. Kailangan ko mag-isip ng ibang bagay na kayang kontrolin para lang alalayan yung, ayun, nakat tayo. Pero, ayun, what I am saying is, kailangan kong mag-isip ng kayang kontrolin para alalayan yung bagay na hindi ko kayang kontrolin na mag-lead siya, hopefully dun sa gusto nating maging kalabasan niya. So, ang mangyayari lang talaga is kung hindi man natin kontrolado yung bagay, kaya naman natin siyang i-lead into something. Kaya natin siyang dalhin dun sa bagay na gusto natin. But, if hindi nga talaga natin siya kayang dalhin, okay lang. Kasi may mga ibang alternatives. Maraming alternatives sa mundo, maraming alternatives sa buhay natin. And that's okay. Kung hindi man natin kayang patigilin yung ikot ng mundo, 'di ba? Ano yung kaya nating gawin para sabayan 'yun? So, ang kaya nating gawin para sabayan yung pag-ikot ng mundo is umikot din tayo, charot. Ayun nga, as I was saying earlier, hindi man natin kontrolado yung pag-ikot ng mundo, pero ang kaya nating kontrolin is yung capability natin na magpatuloy sa buhay. Kasi nga, kung patuloy na umikot ang mundo, bakit natin pipigilan umikot yun? So, 'di ba? Common sense na lang. So, ang gagawin natin is magko-continue tayo sa buhay. So, bakit ako nagagalit? So, ayun, magko-continue tayo sa buhay kasi nga, 'di ba? Bilog ang mundo. Pero at the end of the day, bilog ang mundo at kung may mga opportunities man tayong na-miss, kung may mga opportunities man tayong pinalagpas at that time kasi hindi pa tayo ready, bilog ang mundo, babalik at babalik yan sa'yo kung para man yan sa'yo. So, dun na build yung mantra ko yung mantra ko sa buhay na kung para sa akin yung bagay, para talaga sa akin yung bagay. And kung hindi naman talaga para sa akin yung bagay, edi okay, I'll accept the fact na hindi nga talaga siya para sa akin. And I'm thankful na may mga bagay na nakapagpa-realize sa akin na hindi talaga para sa akin yung bagay na yun. And I'm thankful na inilayo na ako ng faith ko, na inilayo na ako ng sitwasyon dun sa mga bagay na hindi naman talaga para sa akin, na hindi ko na dapat pag-aksayahan pa ng oras. And yeah, I'm thankful for that. Kaya, yun, kung para talaga sa akin yung bagay, para sa akin. Kung hindi naman para sa akin, hindi siya para sa akin. Kaya sabi ko dun sa interview, ibinigay talaga para sa akin yung always apart. Kasi kahit na anong mangyari, kahit na ang daming mishaps na nangyari, from the very beginning up to the last bit of the production, I'm so thankful talaga. Kasi binigay talaga siya para sa amin. Binigay siya para sa akin, most especially. Kaya, ayun, 'di ba? Natapos namin yung film. Na-share namin 'yon sa ibang tao, na nanalo pa kami ng mga awards. So, ayun. I'm so thankful talaga. Kaya, I hope you'll realize din na may mga bagay talaga na binigay para sa atin. And may mga bagay talaga na ililid lang tayo na makuha yung mga bagay na ibibigay para sa atin. Kaya may mga bagay na hindi nag-end up dun sa mga ways na expected nating mangyayari sa buhay natin. So, ayun. Ang haba na ng sagot ko. Ano pa lang to? Third question pa lang ata to. Pero wait lang, anong oras na ba? So, it's 11 something na pala. So, ayun. I'll eat lunch lang muna. And then, I'll be back answering the questions kasi malapit na mag-12. So, ayan. Nangangarag na naman po tayo, guys. Ganyan yung ugali ko. So, ayan. I'll see you guys later. Hi, guys. So, it's the next day and hindi ko na kayo nabalikan kahapon kasi hindi na kinaya ng powers ko. So, ngayon, magtutupi ako and naisip ko ngayon ituloy yung pagsagot dun sa mga questions. Nandito pa rin yung aking notebook sa harapan. And, saan ba ako nag-end? I think dun sa pag-share ko ng experience ko sa shoot. And then, the next question would be
Favorite part ng story. Favorite part ng story siguro would be the same, yung confrontation scene. Kasi confrontation scene is what brings talaga the story together, according to my to my opinion lang. Kasi the way akong gumawa ng story is nagsa-start talaga siya sa conflict. Hindi ko alam kung normal ba yun sa ibang writer or ako lang yung gumagawa nun, and very very interesting way siya. Ang nangyayari kasi every time na nakakaisip ako ng interesting idea, ang usual na naisip ko talaga is conflict. And then bali, ang nangyayari, since nakaisip ako ng conflict, it means nagsisimula ako sa middle. 'Di ba ang normal na paggawa ng story is from the beginning, tapos mapupunta tayo ngayon sa conflict, sa mga rising actions, 'di ba ganyan yung tinuturo sa school before. Tapos mag-e-end yun sa resolution. In my way, nagsi-start ako sa biglang nakakaisip ng conflict or like ng interesting things na nakita ko, na experience ko, na narinig ko, ganyan. Bakit ako may pulo dito? Basta. So, ayun. Like yung sa Always Apart, na kakita ako, hindi ako naka-experience firsthand, pero nagkaroon ako ng idea about a certain conflict between two people, 'di ba, na in-end yung isang long-term relationship. So, ayun. Nag-start yon sa conflict, tapos ang nangyayari is may mga realizations, 'di ba? Like last time, may mga marirealize ako na siguro nag-end up sila sa ganito kasi may gantong mangyayari sa buhay nila. Baka ganyan, ganto, ganon. So, ang nangyayari is nagagawa ko na rin in some way ng parang resolution yung conflict na naisip ko or yung idea na naisip ko. So, ayun, after kong magawan siya ng resolution na, kaya ganito yung naging conflict kasi may gantong mangyayari sa buhay nila. But before mabuo yung talaga, kasi parang may missing link eh. So, before mabuo talaga yung buong story, may babalikan tayo na, ano kayang experience nila before? Ano kayang ganito? Bakit nag-lead ng ganyan? Bakit sila naging ganito ngayon? Nag-end up ng ganito? So, dun magsa-start din akong bumuo ng parang beginning dun sa story. So, ang nangyayari is, nagsa-start ako sa gitna, tapos, nagko-continue siya sa pag-create ko ng resolution, ng mga realizations dun sa mga involved, dun sa mga characters na nagagawa ko, ganyan. Tapos, after nun, babalikan lang natin para magkaroon ng ano bang tawag dito? Para lang magkaroon ng basis kung bakit nangyari yung lahat ng yun at bakit sila nag-end up dun sa ending na meron nga sila, 'di ba? Nagustuhan ko yung conflict and nagustuhan ko yung confrontation scene namin kasi bunga siya ng idealization ng hindi lang ako, hindi lang isang tao. Bunga siya ng idealization ng mga taong involved dun sa scene na yun. And I'm thankful for our male actor na nagkaroon ng idea na mas pagandahin pa nga yung scene as maging captivating. So, ayun, abangan nyo na lang dun sa pinaka-film talaga natin kung ano talaga yung nangyari sa confrontation, but yung scene na yon is very very heartbreaking. Maraming realizations doon and I hope na you'll also relate to it. But yeah, gusto ko yung scene na yon kasi doon sa araw na shoot namin na yon, as a writer na nag-start doon sa pre-prod na feeling ko ako lang mag-isa, na I'm so down, ganyan, kasi nga wala akong ibang katulong in the making of this film nung nagsisimula pa lang sa story ideas, ganyan. Doon ko na feel na hindi lang nila nakita yung vision ko, hindi lang naniwala yung mga taong sumama sa journey kong to, sa pag-finish at pag-produce ng film.
nagkaroon sila ng courage para mag-impart din dun sa nabubuo naming vision, sa nabubuong story. And dun nag-start yung feeling ko na dito sa journey ko na to, hindi ako nag-iisa, may mga kasama ko. And that brought me to the idea of yung Always Apart is, it doesn't reflect yung title namin, it doesn't reflect the relationships that we built dun sa process namin in the making of this film. So ayun, yun yung naging favorite part ko sa story, not only because yun nga na yun yung nagiging puso ng film, gets naman ng lahat yun, na yun nga yung nagiging dahilan kung bakit 'di ba may mga bagay na mga interesting panoorin doon. Siyempre 'di ba, yun yung magugustuhan mo kasi yun yung reason ng lahat and that what makes the story interesting. And yung execution is a plus factor na lang din kung paano yun in-execute ng mga actors natin. And ayun, I hope na if mapanood nyo na siya, maging same din ng feeling na naramdaman ko, na maging interesting din siya sa inyo, 'di ba? So ayun, yun yung naging favorite part ko sa story. So next question would be favorite day sa shooting or memorable day. Siguro ngayon, ang magiging memorable day ko sa shooting namin, it would be every day. Kasi kung iisipin mo, yung bond na nabuo namin during the making of this short film is really priceless. Kasi nga 'di ba, ayun, as an introvert, ito yung unang salang ko sa talaga mga mabigat na socialization. Some other people might not agree with me, pero ako kasi yung tao na talagang mas sanay talagang mag-isa, like literal na mag-isa. Kung ikukulong mo man ako sa isang bahay, ilang taon, buwan na kung hindi mo ko papalabasin, hindi makikipag-usap sa ibang tao, okay lang. Mas gusto ko pang tumitig sa pader kaysa kumausap ng tao. But I know it's not that normal, but yeah, I'm comfortable being alone. I enjoy being alone, but this challenge, this chapter, this journey really brought me to where I am today. And dun ko na yung everyday na nakakasalamuha ko sila, nakakahalubilo ko sila, dun ko na realize na masaya makipag-usap sa ibang tao. And yeah, pero there's nothing wrong if you don't find it comfortable. Pero yun yung naging stepping stone ko para maging vocal sa nararamdaman ko. Doon ko na natutunan na mag-express ng emotions and hindi damdamin ang lahat, kasi dadating talaga tayo sa point ng buhay natin na may mga bagay tayong hindi kakayanin, and may mga bagay talagang kailangan nating manghingi ng help. And those people helped me a lot all throughout the journey, and magiging thankful ako sa kanila forever dahil sa mga bagay na na-impart nila sa buhay ko. So ayun, yun yung naging favorite part ko ngayon sa mindset ko ngayon. Yun yung favorite kong mga araw, memorable kong day. Hindi ko talaga makakalimutan yung bond between the cast, the characters, the crew, and syempre ayun, yung sa akin personal, hindi ko makakalimutan yung naging development, naging growth ko all throughout the journey. So yun, every day would be my memorable day. So ayan, wow, bilis nating sumagot ng question So next question would be, what can you say about the overall production? So sa overall production namin, I would say I'm really glad. Kasi, 'di ba, hindi naman namin mapupull off to kung hindi kami nag-click lahat, 'di ba? So, ayun. I'm really glad, and I'm really thankful for those people who helped me make
my vision into a masterpiece. It's uniquely made. It's like kaming mga nandun na involved is fini-figure out pa yung mga bagay-bagay and wala pa talaga kaming idea sa mga bagay-bagay. First timers, 'di ba? So ayun, uniquely made siya kasi habang ginagawa namin yung film, fini-figure out din namin yung mga bagay-bagay. Fini-figure out ko yung mga nangyayari sa personal na buhay ko, habang fini-figure out ko din kung ano yung mga nangyayari dito sa mga imagination ko. Basta ang daming figuring things out, kaya siguro naging uniquely made siya kasi hindi siya naging step by step, like from the book talaga na first ganito yung gagawin, second ganito yung gagawin, then last ito yung gagawin natin. Naging naging learning process namin siya, and naging unique siya kasi hindi lang siya nagbigay sa amin ng entertainment, nagbigay din siya ng maraming lesson. And I'm so glad kasi ayun nga, yung mga actors very committed sa roles nila. Ayun, na-realize ko talaga na yung mga taong nakasama ko during the making of this film, sila talaga yung bumuhay sa akin para buhayin ko yung film namin, kasi sila mismo yung nagbibigay sa akin ng energy na magpatuloy everyday. Kasi yun nga, like what I've said last time, na yung actor namin na na-injured, siya talaga yung nangungulit kung kailan yung next shooting namin, ganyan. And then yung ibang actors namin na very, 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 very committed sila sa roles na meron sila. Na yun nga, nasabi ko sa last interview ko na meron ngang hindi nag-shave ng ng facial hair nila, kasi nga gusto nila talagang i-take up yung role or yung character nila, na magampanan talaga nila yung itsura ng kahit itsura man lang ba, 'di ba? Para maging kapani-paniwala yung roles nila. So ayun, pinakita nila sa akin talaga kung gaano nila kasayang ginagawa yung film, and kung gaano sila nag-e-enjoy dun sa character na meron sila, and kung gaano sila naniwala dun sa idea ko, and parang nakakataba lang ng puso. So ayun, I'm so glad, I'm so happy, and I'm so proud of them for making it through, 'di ba? So ayun, message sa past self. Ayun, eto na yung pinakamabigat na question eh. So, ayan na, magsa-start na yung pinakamabigat na question. So, ang message ko sa past self ko is, siguro, I'm happy, and I'm thankful, and also, I'm so proud of her. I'm happy kasi nag-e-enjoy siya kahit na mabaliw-baliw siya. I'm so happy kasi may mga bagay siyang na-figure out na bago sa kanya. And I'm so thankful kasi tinake niya yung mga challenges na yon wholeheartedly. And syempre kung hindi naman niya gagawin yung mga bagay na yon, siguro wala akong idea sa mga little things na alam ko ngayon with regards to syempre the filmmaking. Wala din ako sigurong courage ngayon na pasukin yung industry ng filmmaking, and siguro hindi ko na-experience yung pagiging isang production associate, which is my past job. Siguro hindi ko siya ma-experience kung hindi ako binigyan ng lakas ng loob nung mga na-experience ko dun sa paggawa ng mga films. And ayun, I'm so thankful for that courage of hers, and I'm so proud of her for taking those risks. Pero syempre, wala namang mawawala sa atin kung susubok tayong i-take yung mga bagay na bago pa lang sa atin, 'di ba? So, ayun, I'm so thankful, I'm so happy, and I'm so proud of her. Message naman sa present self. Ayan. Sa present self ko naman is
siguro I'm so proud. Kahit na anong mangyari sa buhay ko, pagbalik-balik ta rin man natin yung mundo, I would be proud of her always. You know, I'm happy na there are times na pinili mo yung sarili mo. I'm happy na you learned something from the past, and yung mga natutunan ko before is in some ways na i-apply ko siya ngayon sa present self ko, and I'm always proud of her kahit na hindi pa clear ang path mo ngayon career wise, but niniwala ako na dadating din yung point ng buhay mo na ikaw naman yung magi-give back sa family. So ayun, may mga message rin naman na for behind closed doors na lang naman. Pero ayun, I'm so proud of her. I'm so proud of you, and I can't wait na you know, magbalik loob ulit sa mga bagay na na-enjoy mong gawin before. So ayun. Oh, the final message. Wow, nakaabot na rin tayo ngayon sa ending. I would like to say thank you for all of the people na talagang naniwala sa akin all throughout the journey, naniwala sa team namin all throughout our journey, and I'm hoping na you'll watch the film with an open heart and an open mind, kasi ang pinaka-question talaga dun sa film is ano yung tamang love na pipiliin mo, or na anong tamang love na pipiliin ng mga characters natin para sa sarili nila. Kasi may iba't ibang klaseng love, 'di ba? Syempre, gets na yan ng lahat. Merong love para sa sarili, merong love para sa family, para sa loved one, sa partner, and then sa pets, 'di ba? Ganyan. Merong iba't ibang klaseng love. Pero ano yung tamang love na pipiliin mo despite having all those circumstances, despite all of the things that is happening around them, both of them, and despite rin na ng iba't ibang upbringings nila sa buhay. So, ayun, yung pinaka main question is, anong tamang love ang pipiliin nyo para sa sarili nyo? Kung marunong kayong magmahal, masusundan nyo ng pagtuto nyo sa pagbibigay ng kapatawaran sa mga bagay-bagay, sa lahat ng bagay, in all different aspects. Matututunan yung mag-forgive if marunong kayong magmahal. Pero syempre, iba't ibang circumstances naman tayo sa buhay. Hindi lang dahil napatawad na kita, ibig sabihin makakalimutan mo na yung mga nangyari. Pero you know, ang laking bunot kasi ng tinik yun sa dibdib if matututunan mong mag-forgive and you'll choose love lang talaga. Pero you know, yun sabi ko nga kanina, may iba't iba tayong pinanggagalingan sa buhay, and ang love is nagsisimula siya within ourselves. So kung hindi mo pa kayang mahalin, or hindi mo pa natututunang mahalin yung sarili mo, I think hindi ka pa ready ibigay yung love na yun sa ibang tao. Kasi kung hindi mo pa napapatawad yung sarili mo, kung hindi mo pa napapatawad yung sarili mo, hindi mo pa kayang ibigay yun sa ibang tao. And yun yung factor na makakapagdagdag dun sa decision mo kung anong tamang love yung pipiliin mo para sa sarili mo, para sa ibang tao, para sa pamilya mo, para sa kung sino man yan. So ayun, I hope na may mga natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko dito. And I'm so excited na rin to share the film with you guys. Onting push na lang talaga, onting kembot na lang talaga. And etong pag-release ko ng film namin is hindi siya big deal na ililaban sa mga film festival, ganyan. Gusto ko lang talaga siyang i-share sa inyo dito sa social media kasi I'm so proud of our work, and you know, I love my craft. I love how it ended up looking, and iyayabang ko talaga, charot. Dahil gusto ko lang i-share sa inyo, and ayoko lang siyang mabulok dun sa namin, sa Google Drive namin. And gusto ko siyang i-share sa mga tao kasi yun naman talaga yung reason kung bakit ko pinush na
na tapusin yung film. Gusto ko siyang ipakita sa mga tao. Gusto ko siyang i-share sa mga tao. So, ayun. I hope na you guys would watch it. So, sa next video, I'm gonna be sharing our teaser, which I'm so very, very, very proud of it also. Kasi, basta, abangan nyo na lang yun. Bye!